Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5. Quarter 1, Lesson 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. 1. Natutukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa. 2. Nabibigyang halaga ang pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa. 3. Nasusuri ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Mga nilalaman, interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran. 1. Kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. A. Pilipinas bilang arkipelago at bahagi ng Timog Silangang Asya. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Panuto, punan ng wastong sagot ang graphic organizer sa ibaba. Pinagmula ng mga sinaunang tao sa Pilipinas, ipinaliliwanag sa Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Panuto, punan ng wastong sagot ang graphic organizer sa ibaba. Pinagmula ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Ipinaliliwanag sa pamamagitan ng teoryang Austronesian migration, teoryang core population, at mga alamat o mitolohiya, halimbawa, malakas at maganda. At nababakas sa pamamagitan ng mga labi o kasangkapan ng kalawman, taong tabon, at mga kagamitang bato at buto ng hayop. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. 1. Ano-ano ang mga katangian ng Pilipinas bilang isang arkipelago? Sagot, binubuo ng mahigit 7,000 pulo na paliligiran ng tubig, karagatan at dagat. Nahahati sa 3 pangunahing isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-iba ang kultura at wika sa bawat rehiyon. Mayaman sa likas na yaman tulad ng isda, perlas, at iba pa. 2. Bakit mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa? Sagot, upang malaman ang eksaktong kinalalagyan ng bansa. Nakakatulong ito sa pagtukoy ng klima at panahon. Mahalaga ito para sa pakikipagkalakalan, paglalakbay at komunikasyon. Nagbibigay ito ng kaalaman sa ugnayan ng Pilipinas sa mga karatig bansa. 3. Ano ang mahalagang papel ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan? Sagot, dahil sa lokasyong estratehiko, naging sentro ito ng kalakalan noong sinaunang panahon. Madaling narating ng mga dayuhan kaya naaapektuhan tayo ng iba't ibang kultura tulad ng Chino,
Espanyol, Amerikano at iba pa. Naging mahalaga ito sa pananakop at digmaan tulad ng laban sa mga Espanyol at Hapones. Nakatulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya at sa pagiging bukas sa pandaigdigang ugnayan. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang isa. Subukin natin. Susing salita ng aralin. Panuto, isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel. 1. Ito ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan ang isang tao, bagay o bansa. Sagot, lokasyon. 2. Ito ay tumutukoy sa maliliit at malalaki na pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan. Sagot, archipelago. 3. Ito ay tumutukoy sa angular na distansya, pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator. Sagot, latitude. 4. Ito ay tumutukoy sa angular na distansya, pasilangan o pakanluran mula sa prime meridian. Ang sagot, longitude. Ikalawang araw, konsepto bilang isa. Interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran. Pagproseso ng pag-unawa. A. Ang Pilipinas bilang archipelago at bahagi ng Timog Silangang Asya. Kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo. 1. Heograpiya. Ang heograpiya ay ang pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo, pati na rin ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. Sa heograpiya, tinitingnan kung paano nakaapekto ang anyo ng kalupaan, klima at likas na yaman sa kultura, kasaysayan at pamumuhay ng tao. 2. 7 kontinente. Ang mundo ay nahahati sa 7 kontinente. Asya, Afrika, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Antarctica, Europa, at Australia. 3. Ang globo at mga imahinasyong guhit, meridian at paralel. Ang globo ay isang bilog na modelo ng mundo na nagpapakita ng mga kontinente, karagatan at lokasyon ng mga bansa. Makikita rito ang mga imahinasyong guhit na ginagamit upang matukoy ang tiyak na lokasyon ng mga lugar. Una ay ang parallel o latitude, mga guhit na pahalang. Ang pangunahing guhit dito ay ang equator o Ecuador na nagahati sa mundo sa hilaga at timog. Ginagamit upang matukoy ang hilaga o timog na lokasyon ng isang lugar. Meridian o longitude, mga guhit na patayo.
Ang pangunahing guhit dito ay ang prime meridian na nagahati sa mundo sa silangan at kanluran. Ginagamit upang matukoy ang silangan o kanluran na lokasyon ng isang lugar. 4. Compass rose. Ang compass rose ay isang simbolo sa mapa o globo na nagpapakita ng mga pangunahing direksyon. Pangunahing direksyon: hilaga, north; timog, south; silangan, east; kanluran, west. Mayroon ding intermediate directions tulad ng hilagang silangan o northeast, timog silangan o southeast, hilagang kanluran o northwest, timog kanluran o southwest. Narito ang mapa ng Timog Silangang Asya. Lokasyon ng Pilipinas. Ang lokasyon ay tumutukoy sa tiyak na kinaroroonan ng isang bagay o lugar. Mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa Asya at sa mundo gamit ang globo at mapa. Ang globo ay ang pabilog na representasyon ng mundo at ang mapa naman ay ang patag na representasyon nito. Ang Asya ay nahahati sa 5 rehiyon: ang Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya at Hilagang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Indian subcontinent at Timog China. Saklaw ng rehiyon ang 10.5% bahagi ng Asya. Ang Pilipinas ay bahagi ng mundo. Isa ito sa mga bansa sa kontinente ng Asya, partikular, matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya. Tingnan ang mga larawan ng globo at mapa sa itaas kung saan makikita ang bansang Pilipinas. Ang lokasyon ng Pilipinas ay maaaring matukoy gamit ang mga likhang isip na guhit na makikita sa mapa o globo. May 2 pangunahing paraan sa pagtukoy ng lokasyon. Ito ang tiyak na lokasyon o absolute location at relatibong lokasyon o relative location. Unahin natin ang tiyak na lokasyon o absolute location. Ang absolute o tiyak na lokasyon sa pagtukoy ng eksaktong kinaroroonan o posisyon ng isang lugar o bansa sa daigdig. Matutukoy ang absolute na lokasyon ng isang lugar o bansa kapag pinagsama ang linyang latitude at longitude, ang mga mahahalagang linya sa mapa at globo. Grid, ang tawag sa nabubuong malaparihabang espasyo sa ibabaw ng globo. Tumutukoy ito sa mga guhit na nilikha bunga ng pagtatagpo ng mga linyang longitude o patayong linya at latitude o pahalang na linya sa mapa o globo. Longitude o longitude, ang angular na distansya pasilangan o pakanluran mula sa prime meridian. Prime meridian, ang nagahati sa globo sa 2 bahagi, ang silangang hating globo at kanlurang hating globo. Tinatawag rin itong Greenwich Meridian dahil bumabagtas ito sa Greenwich, England. Latitude o latitude, ang angular na distansya pahilaga o patimog
mula sa Ecuador o equator. Ecuador. Ang matatagpuan sa gitnang bahagi ng globo na may pantay na layo mula sa North Pole at South Pole. Sa tulong ng grid, ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay nasa pagitan ng 4 na degree at 23 minuto hilaga, 21 degree at 25 segundo silangan. Sa hilagang latitude at sa pagitan ng 116 na degree at 127 degree sa silangang longitude. Matatagpuan din ang Pilipinas sa bandang hilagang hating globo sa may pagitan ng Ecuador at tropiko ng Cancer. Ang layo ng Pilipinas sa Ecuador ay 4 degree lamang, kaya't kabilang tayo sa mga bansang nasa sonang tropikal o tropical zone. Ang distansya naman ng bansa ay 54 degree mula sa silangang bahagi ng International Dateline. Pangalawa ay ang relatibong lokasyon o relative location. Ang relatibong lokasyon o relative location ay tumutukoy sa lokasyon ng isang lugar o bansa. Ito ay nakabatay sa mga kalupaan at katubigang nakapaligid dito. Katulad ng tiyak na lokasyon, magagamit din ang globo at mapa sa pagtukoy ng relatibong lokasyon ng Pilipinas. Ang dalawang paraan para matukoy ang relatibong lokasyon ay ang insular at bisinal. Insular na lokasyon o insular location. Ang insular na lokasyon o insular location ay paraan sa pagtukoy ng mga katubigang nakapalibot o nakapaligid sa isang lugar o bansa. Samantalang ang bisinal na lokasyon o vicinal location naman ay paraan sa pagtukoy sa lokasyon ng Pilipinas batay sa kalupaan o mga bansang nakapalibot o nakapaligid sa isang lugar. Insular at bisinal na lokasyon. Unang kolum, direksyon. Pangalawang kolum, mga katubigang nakapaligid o insular. Pangatlong kolum, mga kalupaang nakapaligid o bisinal. Una ay ang hilaga o north. Katubigang nakapaligid, Bashi Channel. Kalupaang nakapaligid, Taiwan, Timog, Korea at Japan. Pangalawa ay silangan o east. Insular, Dagat Pilipinas, Philippine Sea. Karagatang Pasipiko. Bisinal, mga pulo ng Guam, Marianas at Micronesia. Pangatlo, kanluran o west. Insular, kanlurang dagat ng Pilipinas o West Philippine Sea. Timog dagat China o South China Sea. Bisinal, Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand at nasa hilagang kanluran ng China o Philippines Republic of China. Pangatlo, Timog o South. Insular, Dagat Celebes, Dagat Sulu na nasa Timog Kanluran. Bisinal, Indonesia at nasa Timog Kanluran ang pulo ng Borneo o Malaysia. Bahagi ng pag-aaral ng kasaysayan ang pagtalakay sa heograpiya ng bansa, kaya mahalaga ang patuloy na kaalaman sa paggamit ng mapa at globo upang lalo pa na maunawaan ang pag-aaral ng kinaroroonan ng Pilipinas. Mahalaga rin malaman ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo upang higit na maunawaan ang katangiang geographical ng bansa.
Ikatlong araw. Ang Pilipinas bilang isang archipelago. Archipelago ang tawag sa mga malalaki at maliliit na pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan. Ang Pilipinas ay isang bansang kapuluan o archipelagong napaliligiran ng malalawak na katubigan na may kabuuang sukat na 300,000 kilometro kwadrado at may mahigit na 7,641 na maliliit at malalaking pulo. Ang Luzon, Visayas at Mindanao ay ang tatlong pangkat ng pinakamalalaking pulo sa bansa. Bilang archipelago, mahalagang katangian ng bansa na mas malaki ang saklaw nitong katubigan kung ihahambing sa sakop nitong kalupaan. Ang mga katubigang nakapalibot dito ay pinagkukunan ng mga yamang dagat. Nakapagbibigay ito ng kabuhayan sa mga naninirahang malapit sa baybay dagat na dagdag sa panrelihiyon at pambansang kita. Ang Pilipinas bilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Napakahalaga ang lokasyon ng Pilipinas bilang isang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang magandang estratehikong lokasyon nito ay may malaking kinalaman sa paghubog ng kasaysayan. Naging dahilan ito ng pagtungo sa Pilipinas ng mga Austronesyanong nagmula sa Timog China. Malapit ang Pilipinas sa kalupaang Asya, kaya napadali ang migrasyon ng mga katutubong Negritos, Indones at Malay at iba pang pinaniniwalaang mga unang taong naninirahan sa bansa o nanirahan sa bansa. Ang lokasyon ng Pilipinas ay naging bentahe rin sa mabilis na pag-unlad ng kalakalan sa mga kalapit bansa nito gaya ng China, India, Japan at Saudi Arabia. Ang Pilipinas ang naging sentro ng pamamahagi ng iba't ibang produkto mula sa Timog Silangang Asya dahil daanan ito ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid buhat sa maraming panig ng mundo. Bunga nito, umunlad din ang ekonomiya ng bansa, pati na rin ang kultura nito. Ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas ay naging batayan para maging sentro ng komunikasyon at transportasyon at mga gawaing pangkabuhayan ang Pilipinas. May mga barko at eroplano ang tumitigil muna sa Pilipinas bago magpatuloy sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Asya, maging sa Australia. Sa aspektong kultural ay sinasabing ang Pilipinas ay sentro ng pinaghalong kultura ng mga bansang kanluran at silangan. Nakasalamuha ng ating mga ninuno ang iba't ibang mga tao sa iba't ibang bansa sa Asya at ibang mga kontinente, dala ang mayamang kaugalian, industriya, edukasyon at iba pa. Dahil na rin sa taglay na pinaghalo-halong kultura ng mga Pilipino, ang konsepto ng global citizenship ay mabilis natutunan. Ang global citizenship ay ang paniniwala na mayroon tayong ugnayan sa bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ito ay nakakatulong sa pagsulong ng isang lipunan na pagyakap sa mga responsibilidad sa lipunan para sa kabutihang panlahat kaysa sa pansariling kapakinabangan. Dahil sa magandang lokasyon ng Pilipinas, gumanda rin ang ating relasyon sa pandaigdigang pakikipag-ugnayan o international relations. Ang international relations ay tumutukoy sa interaksyon ng isang bansa sa mga bansa at iba't ibang pandaigdigang organisasyon.
Dumako na tayo sa ang lokasyon ng Pilipinas sa panahon ng mga mananakop. Kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Panahon ng mga Espanyol. Ang lokasyon ng Pilipinas ay isang salik kung kaya't naging kolonya ng Spain ang bansa. Matatandaang nagsimula ito nang makarating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Kapuluan noong 1521 at ni Legazpi noong 1565. Dahil sa mahusay na lokasyon ng bansa at mayamang kalikasan nito, naganyak ang mga Espanyol na tuluyan itong sakupin at gawing kolonya. Dagdag pa, malapit ang Pilipinas sa islang tinatawag na Spice Islands o Moluccas na hinahanap ng mga Europeo para kumuha ng mga rekado o pampalasa. Ito ay nagbigay daan sa pagdating ng mga Espanyol sa bansa. Dahil dito, nagka-interes ang mga Europeo lalo na ang Espanya sa pagsakop ng Pilipinas at nabago ang ating paniniwala mula sa pagiging pagano ay ipinakilala ang relihiyong Kristyanismo, partikular ang paniniwalang Katoliko. Dumako na tayo sa panahon ng mga Amerikano. Hindi lang Espanya ang nakinabang sa magandang lokasyon ng ating bansa. Maging ang bansang Amerika ay may malaki ring ambag sa paghubog ng ating kasaysayan dahil sa ating lokasyon sa mapa at globo. Sinakop tayo ng mga Amerikano at nagtayo sila ng mga pangkaligtasang base militar laban sa pagsalakay ng mga bansa sa silangan. Ginamit ng mga Amerikano ang mga base militar bilang arsenal o imbakan ng mga kagamitang pandigma at dito rin ay nagsasanay sila. Ginamit ng mga Amerikano ang mga base militar sa Pilipinas tulad ng Clark Air Base at Subic Naval Base noong digmaan sa Vietnam. Tinipon ang mga sundalo at armas militar dito bago ipinadala sa Vietnam. Ang Pilipinas ay naging tagatustos o supplier ng mga hilaw na materyal ng bansang Amerika kapalit ang proteksyon o pagiging alyado natin sa kanila. Dumako na tayo sa panahon ng mga Hapones. Naging malaki rin ang impluwensya ng lokasyon ng Pilipinas noong panahon ng mga Hapones. Sinakop ng Hapones ang Pilipinas noon dahil sa alitan nila ng mga Amerikano. Nangyari ito noong kontrolado pa ng mga Amerikano ang mga base militar sa Pampanga at Zambales. Sa ngayon ay wala na ang base militar na ito sa ating bansa. Dumako na tayo sa pinatnubayang pagsasanay. Gawain bilang dalawa, pag-isipan at gawain. Lokasyon ng bayan ko. Panuto, pag-aralan ang mapa at sagutin ang mga pamprosesong tanong. Mga tanong. Bilang 1 hanggang 2, ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay patlang hilagang latitude at patlang silangang longitude. Bilang 3, paano mo tutukuyin ang relatibong lokasyon ng Pilipinas kung ang gagamitin mong batayan ay ang A. Insular na lokasyon at B. Bisinal na lokasyon? Narito ang susing sagot. Sa bilang 1 hanggang 2,
at bilang 3, A at B. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 3. Tukuyin natin. Lokasyon mo, alamin mo. Panuto, isusulat ng mga mag-aaral ang mga hinihinging impormasyon hingil sa lokasyon na kanilang kinaroroonan at sasagutin ang mga pamprosesong tanong. Unang column, kinabibilangan, lokasyon naman para sa ikalawang column. Gawin ito sa inyong kwaderno. Mga pamprosesong tanong. 1. Natukoy mo ba ang mga hinahanap sa talahan na yan? 2. Kung oo, ano ang naramdaman mo habang sinasagutan mo ang hinihingi sa talahan na yan? At 3. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang kaalaman tungkol sa lokasyon kung saan ka kabilang o nakatira? Gawain bilang 4. Iguhit mo. Lokasyon mo, iguhit mo. Panuto, gamit ang kwaderno ng mga mag-aaral, sila ay gagawa ng isang mapa ng kanilang barangay kung saan matatagpuan ang paaralan, simbahan, barangay hall at mga lugar na kalimitang pinupuntahan ng mga tao. Maglalagay ng mga simbolo na pangunahing nakikita sa isang mapa. Gawing gabay ang halimbawa sa ibaba. Narito ang halimbawa ng gawain natin. Pabaong pagkatuto, mga pamprosesong tanong. Una, ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo ang gawain? At pangalawa, sa paanong paraan makatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang kaalaman o kasanayan sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon ng isang lugar. Magbigay ng 2. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Pilipinas bilang isang arkipelago. Arkipelago ang tawag sa mga malalaki at maliliit na pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan. Makikita sa silangang bahagi ang Philippine Sea at karagatang Pasipiko, dagat Celebes sa timog, timog dagat China at kanlurang dagat ng Pilipinas sa kanluran, at ang Bashi Channel sa kipot ng Luzon sa hilaga. Sa mga pulo ng Luzon, Visayas at Mindanao, nahahati ang mahigit 7,641 mga pulo sa Pilipinas. Pilipinas bilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Malapit ang Pilipinas sa islang tinatawag na Spice Islands o Moluccas na hinahanap ng mga Europeo para kumuha ng mga rekado o pampalasa. Ito ay nagbibigay daan sa pagdating ng mga Espanyol sa bansa. Dahil dito, nagka-interes ang mga Europeo, lalo na ang Espanya, sa pagsakop ng Pilipinas. Naimpluwensyahan at nabago ang ating paniniwala mula sa pagiging pagano ay ipinakilala ang relihiyong Kristyanismo, partikular ang paniniwalang Katoliko. Hindi lang Espanya ang nakinabang sa magandang lokasyon ng ating bansa, maging ang bansang Amerika ay may malaki ring ambag sa paghubog ng ating kasaysayan dahil sa ating lokasyon sa mapa.
Sinakop tayo ng mga Amerikano at nagtayo sila ng mga pangkaligtasang base militar laban sa pagsalakay ng mga bansa sa silangan. Ginamit ng mga Amerikano ang mga base militar bilang arsenal o imbakan ng mga kagamitang pandigma at dito rin ay nagsasanay sila. Ang Pilipinas ay naging tagatustos o supplier ng mga hilaw na material ng bansang Amerika kapalit ang proteksyon o pagiging alyado natin sa kanila. Naging malaki rin ang impluwensya ng lokasyon ng Pilipinas noong panahon ng mga Hapones. Sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas noon dahil sa alitan nila ng mga Amerikano. Gawain bilang 5, pagninilay sa pagkatuto. Magsagawa ng pagninilay hingil sa aralin na natutunan. Kokopyahin sa kwaderno ang talahanayan, lagyan ng check ng mga mag-aaral kung ang mga nakalahad na kasanayan ay nalinang. Sasagutin din ng mga inihandang tanong. Mga kasanayan na ilalarawan ang lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa at nasusuri ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Hindi sapat ang kasanayan ko, sapat ang kasanayan ko, at lubos ang kasanayan ko. Mga pamprosesong tanong. 1. Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mo mula sa aralin? 2. Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? 3. Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? 4. Kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? A. Sumangguni sa iyong naging sariling karanasan. B. Sumangguni sa iyong mga kamag-aral at tanungin ang kanilang naging karanasan sa pag-aaral. At C. Sumangguni sa iyong guro at humingi ng mga mungkahi. Dumako na tayo sa pagsusulit o ebalwasyon. Panuto, piliin ang titik ng wastong sagot at isulat sa inyong kwaderno. 1. Ito ay tumutukoy sa angular na distansya, pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator. A. Ecuador, B. Latitude, C. Longitude, o D. Meridian. Ang sagot, B. Latitude. 2. Ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng globo na may pantay na layo mula sa North Pole at South Pole. A. Ecuador, B. Grid, C. Insular, o D. Meridian. Ang sagot, A. Ecuador. 3. Isa itong paraan ng relatibong lokasyon na nakatuon sa pagtukoy ng mga katubigan. A. Insular, B. Vicinal, C. Grid, o D. Parallel. Ang sagot, A. Insular. 4. Isa itong anyong tubig na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas. A. Bashi Channel, B. Dagat Celebes, C. Karagatang Pasipiko, o D. Timog Dagat China. Ang sagot, B. Dagat Celebes. 5. Isa itong karatig bansa na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. A. Guam, B. Indonesia, C. Taiwan, o D. Vietnam. Ang sagot, C. Taiwan.
6. Sa rehiyon na ito ng kontinente ng Asya, matatagpuan ang Pilipinas. A. Hilaga, B. Silangan, C. Timog, o D. Timog Silangan. Ang sagot, D. Timog Silangan. 7. Ito ang tawag sa malalaki at maliliit na mga pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan. A. Archipelago, B. Bayan, C. Bundok, o D. Daungan. Ang sagot, A. Archipelago. 8. Ito ang isla na malapit sa Pilipinas na kung saan nagkaroon ng interes ang mga Europeo na naging daan sa kanilang pagdating at pananakop. A. Hawaii, B. Spice Island o Moluccas, C. Taiwan, o D. Thailand. Ang sagot, B. Spice Island o Moluccas. 9. Ito ay tumutukoy sa mga guhit na nililikha bunga ng pagtatagpo ng mga linyang longitude o patayong linya at latitude o pahalang na linya sa mapa o globo. A. Grid, B. Ecuador, C. Insular, o D. Meridian. Ang sagot, A. Grid. 10. Ito ang angular na distansya pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator. A. Grid, B. Latitude, C. Longitude, o D. Prime Meridian. Ang sagot, B. Latitude. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Pagpapakilala sa lokasyon ng Pilipinas. Mayroon kang bagong kamag-aral na isang dayuhan at nais niyang malaman ang iba pang impormasyon tungkol sa Pilipinas, lalo na ang lokasyon nito sa mundo. Gamit ang natutunan mo sa aralin at sa tulong ng iyong pagiging malikhain, paano mo ito ituturo sa kanya? Gamitin ang rubric sa ibaba bilang gabay. Narito ang rubric sa pagmamarka, mga pamantayan, wasto at sapat ang mga naibigay na impormasyon. Mabisa ang pagbibigay ng impormasyon gamit ang teknolohiya at iba pang kagamitan. At malikhain at kawili-wili ang pagbibigay ng impormasyon. 5 puntos ang napakahusay at 1 puntos naman ang hindi binigyan ng pansin ang pamantayan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!